Buntis ka, ineng. Ang apat na salitang iyon ay parang isang malakas na kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Kay. Naramdaman niya ang unti-unting panlalamig ng kanyang mga kamay habang nakatitig sa doktorang nasa harapan niya. Ang puting uniforme nito, ang malinis na silid, ang amoy ng alkohol, lahat ay biglang naging malabo. Tila umikot ang kanyang buong paligid at ang tanging malinaw lang ay ang mga salitang paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Buntis ka. Hindi maaari. Imposible. Pero paano po, doktora? Halos pabulong niyang tanong. Nagsimulang mamasa ang kanyang mga mata. Hindi po, birhen pa po ako. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata, dumaloy sa kanyang pisngi. Pakiramdam niya ay sasabog ang kanyang dibdib sa hiya at takot. Anong sasabihin niya sa kanyang tatay Romy? Paano niya ipapaliwanag ang isang bagay na kahit siya ay hindi maintindihan? Ang tanging naaalala niya ay ang pagpunta niya sa De La Cruz Medical Center ilang linggo na ang nakalipas. Iyon ang unang pagkakataon na nakatapak siya sa isang ospital na ganoon kalaki at karangya. Ang sahig ay kumikinang sa sobrang linis. Ang mga pader ay may mga nakasabit na mamahaling pinta at ang mga tao ay abala at tila laging nagmamadali. Napakaliit niya sa lugar na yon. Isang simpleng babae mula sa probinsya na nagpunta sa Maynila para lang sa isang simpleng check-up. Anemia lang yan, Kay, sabi ng kanyang tatay Romy bago siya umalis. Pero magpatingin ka na rin para sigurado. Naalala niya ang kaba sa kanyang dibdib habang naghihintay na tawagin ang kanyang pangalan. Ang bawat minuto ay tila isang oras. Nang sa wakas ay pumasok siya sa silid konsultasyon, isang nurse na mukhang pagod ang sumalubong sa kanya. Mabilis nitong sinuri ang kanyang mga papeles. Routine check-up lang naman po pala, sabi ng nurse, halos hindi tumitingin sa kanya. May irereseta na lang si doktora, pero bago yon, may i-iniksyon lang ako sa'yo. Pampalakas ng dugo. Itinuro nito ang isang maliit na kama sa gilid. Doon po kayo mahiga, ma'am. Sumunod si Kay nang walang tanong. Tumingin siya sa karayom na hawak ng nurse at nakaramdam ng kaunting takot. Ano po yan? Vitamins po, iron supplement. Mabilis na sagot ng nurse habang nililinis ang kanyang braso gamit ang bulak na may alcohol para hindi ka na anemic. Naramdaman ni Kay ang matulis na sakit ng karayom at pagkatapos noon ay wala na. Mabilis na natapos ang lahat. Binigyan siya ng reseta at sinabihang bumalik na lang kung may mararamdamang iba. Sa mga sumunod na linggo, iyon nga ang nangyari. Lagi siyang nahihilo, madali siyang mapagod, at may mga pagkain siyang bigla na lang kinasusuklaman at may mga pagkaing hindi naman niya gusto dati. Pero ngayon ay hinahanap-hanap niya. Inakala niyang epekto lang yon ng gamot na inireseta sa kanya. Hanggang kaninang umaga, habang tinutulungan niya ang kanyang tatay Romy sa kanilang maliit na taniman ng gulay, bigla na lang umikot ang kanyang paningin. Nandidilim ang paligid at ang huli niyang narinig ay ang sumisigaw na boses ng kanyang ama bago siya tuluyang nawalan ng malay. At ngayon, heto siya. Sa isang emergency room, kaharap ang isang doktora na nagsasabi ng isang bagay na sisira sa kanyang buong buhay. Pinunasan ni Kay ang kanyang mga luha. Huminga siya ng malalim, pilit na pinapakalma ang sarili. Doktora, nagkakamali po kayo. Pakiusap niya. Hindi po talaga maaari. Siguro po may mali sa resulta ng laboratorio. Pakiulit na lang po. Tumingin sa kanya ang doktora na may halong awa at pag-aalala. Kinuha nito ang isang folder sa ibabaw ng lamesa, ang kanyang medical chart. Dahan-dahan itong binuklat ng doktora at muling sinuri ang mga papel sa loob. Tumigil ang paghinga ni Kay. Bawat segundo ng katahimikan ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Ang mukha ng doktora ay unti-unting nagbago. Ang awa ay napalitan ng pagkalito at pagkatapos ay ng matinding gulat.
Nanlaki ang mga mata nito habang nakatitig sa isang partikular na papel sa loob ng folder. Mabilis nitong isinara iyon na tila may nakitang hindi dapat makita. May problema po ba? Tanong ni Kay, lalong kinakabahan. Hindi agad sumagot ang doktora. Tumingin ito sa kanya. Pagkatapos ay sa nakasarang pinto na para bang natatakot na may makarinig. Huminga ito ng malalim bago muling magsalita at sa pagkakataong ito, ang boses nito ay nanginginig na. Miss Santos, simula ng doktora, mukhang nagkaroon ng isang malaking pagkakamali sa De La Cruz Medical noong araw na nagpa-check up ka. Napatingin si Kay sa folder na hawak nito. Anong pagkakamali po? Nag-aalangan ng doktora. Tila pinipili nito ang mga tamang salita. Ang isinagawang procedure sa'yo, hindi iyon simpleng vitamin shot, sabi nito. Base sa record dito, isa itong artificial insemination. Bumagsak ang panga ni Kay. Wala siyang naintindihan. At ang sperm donor sample na ginamit, pagpapatuloy ng doktora, halos pabulong na, ay pagmamay-ari ni Dr. Ricardo de la Cruz Fet. Ibinato nito ang nagusot na tseke pabalik sa lamesa. Bumagsak ito na may mahinang kaluskos na tila mas malakas pa sa isang pagsabog sa loob ng tahimik na opisina. Tumingin ang matanda kay Cinco at sa unang pagkakataon, nakita ni Cinco ang apoy sa mga mata nito. Hindi takot, kundi purong galit at dignidad. Hindi mabibili ng pera mo ang dangal ng anak ko, senyorito. Sabi ni Tatay Romy, matigas at malinaw ang bawat salita. Ang boses nito ay may bigat na nagmula sa mga taon ng pagtatrabaho sa ilalim ng araw. Napataas ang kilay ni Cinco. Lahat ng tao ay may presyo, Lolo. Sabihin niyo lang kung magkano. May mga bagay na hindi kayang bayaran, doktor. Ganti ng matanda. Kinuha ninyo ang kinabukasan niya. Winasak ninyo ang mga pangarap niya. At ngayon, may buhay na nabubuo sa sinapupunan niya. Isang buhay na may dugo at apelyido mo. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa bibig ni Cinco. At ano ngayon ang gusto ninyong mangyari? Na akuin ko ang isang pagkakamaling hindi ko naman ginusto? May isang paraan lang para maayos ito, sabi ni Tatay Romy. Ang tingin ay hindi natitinag. Isang paraan lang para maibalik ang karangalan ng anak ko. Naghintay si Cinco. Unti-unti nang nauubos ang kanyang pasensya. Pakasalan mo ang anak ko. Ang mga salitang yon ay parang isang malakas na sampal sa mukha ni Cinco. Napatingin siya sa babae, na ngayon ay mas lalo pang napahagulgol, nakatakip ang mukha sa kanyang mga kamay. Pagkatapos ay tumingin siya pabalik sa ama nito. Nabaliw na ba kayo? Malamig niyang tugon. Adela Cruz, magpapakasal sa kanya? Hindi niya sinasadyang tumingin kay Kay mula ulo hanggang paa na may halong pandidiri. Kung hindi mo siya papakasalan, pagbabanta ng matanda, sisiguraduhin kong malalaman ng buong Pilipinas ang kabulukan ng ospital ninyo. Isang tawag ko lang sa media at ang pangalang De La Cruz ay magiging kasing dumi ng putik na tinatapakan ko araw-araw. Iyon na, ang ultimatum. Isang matinding sakit ng ulo ang biglang naramdaman ni Cinco. Gulo, iskandalo, media. Ito ang mga bagay na kinamumuhian niya. Ang mga bagay na maingat na iniiwasan ng kanyang pamilya sa loob ng maraming henerasyon. Biglang nagring ang kanyang cellphone. Nakita niya ang pangalan sa screen, Doña Esmeralda de la Cruz, ang kanyang ina. Tiyak na nakarating na sa kanya ang balita. Alam na niya ang sasabihin nito. Fix this, Ricardo. I don't care how. Just fix this. Protect our name at all costs. Pinatay niya ang tawag. Huminga siya ng malalim. Pilit na pinapakalma ang sarili. Ikinulong niya ang kanyang galit sa likod ng isang pader ng yelo. Tumingin siya sa mag-ama. Ang babaeng walang tigil sa pag-iyak. Ang amang handang gawin ang lahat para sa anak. Sila ang problema at kailangan niya ng solusyon. Isang solusyon na mabilis, tahimik at pansamantala.
Isang kasal sa papel. Pagkatapos ipanganak ang bata, maaari na silang maghiwalay. Magbabayad siya ng malaki para sa kanilang pananahimik at babalik na ang lahat sa dati. Ito ang pinakamatalinong gawin. Ang tanging paraan para maisalba ang kanilang pangalan. Nagsalubong ang mga mata nila ng matanda. Sa mga matang yon, nakita ni Cinco ang isang determinasyong hindi matitinag. Alam niyang hindi ito nagbibiro. Napapikit si Cinco ng mariin. Kinuyom niya ang kanyang mga kamao sa ilalim ng lamesa. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw ng pagtutol, ngunit ang kanyang isip, ang isip na sinanay na unahin ng pamilya at negosyo, ay nagsasabi ng ibang bagay. Muli niyang dinampot ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang personal na abogado. "Miguel," sabi niya sa kabilang linya, "ang boses ay kasing lamig ng bakal. Maghanda ka ng marriage license as soon as possible." Ibinaba niya ang tawag at muling tumingin kay Tatay Romy. Ang kanyang mga mata ay walang anumang emosyon. "Sige," sabi niya. Ang bawat salita ay tila lason na lumalabas sa kanyang bibig. "Papakasalan ko siya. Walang puting bestida, walang mga bulaklak, walang mga ngiti." Ang kasal ni Kay ay naganap sa loob ng isang maliit at malamig na opisina ng isang huwes. Ang tanging mga saksi ay ang kanyang Tatay Romy, na tahimik na nakatayo sa kanyang tabi, at isang abogadong seryoso ang mukha na kinatawan ng pamilya de la Cruz. Si Cinco ay nakatayo sa tabi niya, ngunit pakiramdam ni Kay ay 1,000,000 milya ang layo nito. Naka-business suit ito na para bang isang simpleng pulong lang ang pinuntahan nito at hindi ang sarili nitong kasal. Hindi man lang siya nito tiningnan. "You may now sign the contract. The marriage certificate." Narinig ni Kay ang pagtutuwid ng huwes sa sinabi nito. Kontrata. Iyon naman talaga ang lahat ng ito. Isang kasunduan, isang transaksyon. Nanginginig ang kamay ni Kay habang hawak ang ballpen. Bawat letra ng pangalan niya na isinulat niya sa papel ay parang isang pako na ibinabaon sa kanyang sariling kabaong. Pagkatapos niyang pumirma, sumunod si Cinco. Ang pirma nito ay mabilis, matalas, at walang anumang bakas ng emosyon. At ganoon lang. Sa isang iglap, siya na si Gong kay Santos de la Cruz. Isang pangalan na napakabigat dalhin. Isang pangalan na hindi kailanman magiging tunay na sa kanya. Ang biyahe papunta sa mansyon ng mga de la Cruz ay napakatahimik. Si Tatay Romy ay nagpaalam na sa kanya. May mga luhang namumuo sa mga mata. "Mag-iingat ka, anak. Tawagan mo ako." Ang simpleng bili na yon ay naglalaman ng lahat ng kanyang takot at pag-aalala. Ngayon, mag-isa na lang siya sa loob ng isang mamahaling kotse, katabi ang lalaking asawa niya lang sa papel. Hindi ito nagsasalita. Nakatingin lang ito sa labas ng bintana na para bang isa lang siyang bagahe na kailangan nitong ihatid. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang napakalaking gate na bakal. Bumukas iyon ng dahan-dahan at bumungad sa kanya ang isang mansyon na tila palasyo sa laki. Napapalibutan ito ng isang hardin na perpekto ang pagkakaayos. Ngunit sa halip na mamangha, nakaramdam si Kay ng takot. Pakiramdam niya ay isa siyang munting ibon na papasok sa isang gintong hawla. Pagbaba nila ng kotse, isang babaeng nasa mga 50 anyos ang naghihintay sa may pinto. Nakasuot ito ng isang eleganteng damit. Ang buhok ay perpekto, ang pagkakaayos, at ang mukha ay walang emosyon. Ngunit ang mga mata nito ay matalim. Parang kayang-kayang basahin ang buong pagkatao niya. "Ricardo, my son," sabi ng babae. Ang boses ay malamig. Hinalikan nito si Cinco sa pisngi bago bumaling ang tingin sa kanya. Tiningnan siya ng babae mula ulo hanggang paa. Nakita ni Kay ang bahagyang pag-ismid sa mga labi nito. Ang simpleng bestidang suot niya, ang murang sapatos na pinag-ipunan pa niya, ang kanyang kayumangging balat. Lahat ng yon ay tila mga kasalanan
sa paningin ng babaeng nasa harapan niya. "So this is the girl," sabi nito. Ang boses ay puno ng paghahamak. Ito si Doña Esmeralda de la Cruz, ang ina ni Cinco, ang bagong bangungot sa buhay niya. "Mother," sabi lang ni Cinco. Ang tono ay pagod na. Hindi pinansin ni Doña Esmeralda ang sariling anak. Lumapit ito kay Kay. Ang bawat hakbang ay may bigat ng kapangyarihan. "I am Esmeralda. At sa ayaw at sa gusto mo, titira ka sa pamamahay ko. May iilang patakaran lang ako. Una, huwag kang magpapakita sa mga bisita ko. Ikalawa, huwag kang gagawa ng kahit anong ingay o gulo. At ikatlo, huminto ito at mas lalong tinitigan si Kay. Huwag na huwag mong iisipin na dahil dala mo ang apelyido namin, ay isa ka ng De la Cruz. You are nothing but an incubator for my grandchild. Maliwanag ba?" Tumangulang si Kay, hindi makapagsalita. Pakiramdam niya ay gusto niyang magpalamon sa lupa sa sobrang hiya. "Manang Lydia," sigaw ni Doña Esmeralda. Isang kasambahay na may edad na ang lumapit. "Ihatid mo siya sa guest room sa dulo ng West Wing at bigyan mo siya ng mas disenteng damit. Nakakahiya." "This way, ma'am," sabi ng kasambahay sa kanya. Ang boses ay may bahid ng awa. Sumunod si Kay. Bit-bit ang kanyang maliit na bag na naglalaman ng lahat ng kanyang ari-arian sa mundo. Hindi man lang siya nilingon ni Cinco. Ang silid na ibinigay sa kanya ay mas malaki pa sa buong bahay nila sa probinsya. May sarili itong banyo na gawa sa marmol at isang kama na tila pangreyna sa laki. Ngunit ang pakiramdam ay malamig at walang buhay, walang init ng isang tahanan. Nang gabing iyon, pumasok si Cinco sa kanyang silid. Hindi ito kumatok. Dala nito ang isang folder na puno ng mga dokumento. Inilapag niya ito sa kama. "Basahin mo yan at pirmahan." Utos niya. Ang boses ay walang kabuhay-buhay. Binuksan ni Kay ang folder. Isa itong prenuptial agreement. Nakasulat doon sa legal na pananalita na wala siyang karapatan sa kahit anong pag-aari ng mga De la Cruz. Na pagkatapos niyang ipanganak ang bata, magsasampa sila ng annulment na bibigyan siya ng sapat na pera para manahimik habang buhay. "Hindi ko kailangan ng pera ninyo," mahinang sabi ni Kay. Itinutulak palayo ang mga papel. "This is not a negotiation," mariing sabi ni Cinco. "This is how things will be. You will sign it. Ito ang kasunduan. Susundin mo ang lahat ng gusto ko at maninirahan ka dito nang walang gulo hanggang sa matapos ang lahat ng ito." Tumingin si Kay sa mga mata ni Cinco, naghahanap ng kahit katiting na awa o pag-unawa. Ngunit wala siyang nakita. Ang nakita niya lang ay isang pader na hindi kayang tibagin. "We will have separate rooms. We will lead separate lives. We are married only on paper. Do you understand?" Dagdag pa nito. Tumangulang ulit si Kay. Ano pa nga ba ang magagawa niya? Lumabas si Cinco ng silid nang hindi man lang nagsasabi ng paalam. Iniwan siyang mag-isa sa gitna ng malawak at malamig na kwarto. Niyakap niya ang kanyang sarili at sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang bangungot na ito, humagulgol siya ng walang tigil. Umiyak siya para sa kanyang sarili, para sa nawala niyang kinabukasan, at para sa munting buhay na nag-uumpisa sa kanyang sinapupunan. Isang buhay na isinilang mula sa isang pagkakamali, at ngayon ay nakakulong sa isang kasal na walang pag-ibig. Habang nakahiga sa malambot na kama, narinig niya ang pagtatalo mula sa kabilang silid. Boses ni Cinco at ng kanyang ina. "Hindi ako makapaniwala, Ricardo. How could you let this happen? Ang babaeng yon, isang hamak na probinsyana." "Mother, let's not talk about this now. Anong sasabihin natin sa mga amiga ko, sa mga business partners natin? At paano na si Beatrice? She is the perfect match for you. Hindi ang babaeng yan." Narinig ni Kay ang pangalang Beatrice. Sino siya? Isang tanong na sumilid sa kanyang isip, kasabay ng sakit na nararamdaman niya sa kanyang puso. "Ricardo,
Don't forget that Beatrice is the one for you. Gumawa ka ng paraan para mawala ang babaeng yan bago pa niya sirain ang lahat. Ipinikit ni Kay ang kanyang mga mata. Pilit na tinatakpan ng kanyang mga tainga. Ngunit ang mga salita ay tumagos pa rin, matalim at masakit. Ito na ang buhay niya ngayon. Isang anino sa loob ng isang palasyo. Isang sikretong kailangang itago. Isang kontratang may taning. Ang mansyon ng De La Cruz ay parang isang museo. Malawak, tahimik, at malamig. Bawat bagay ay nasa tamang lugar. Bawat sulok ay kumikinang sa kalinisan. Perpekto, ngunit walang buhay. Para kay Cinco, ito ang kanyang gintong hawla at sa loob ng hawlang iyon, may isang bagong elemento na sumisira sa perpektong kaayusan ng lahat. Si Kay. Sinubukan niyang baliwalain siya. Ginawa niyang abala ang sarili sa trabaho. Umaalis siya ng maaga bago pa man magising ang lahat at umuuwi ng hating gabi kung kailan tulog na ang buong bahay. Sa ospital, siya ang hari. Ang kanyang mga utos ay batas. Ang kanyang desisyon ay nasusunod. Doon, kontrolado niya ang lahat. Ngunit pag-uwi niya sa mansyon, naroon ang isang bagay na hindi niya kontrolado. Ang presensya ng babaeng iyon. Isang umaga, napilitan siyang manatili sa bahay dahil sa isang importanteng video call. Pagbaba niya para mag-agahan, naabutan niya si Kay sa kusina. Kausap ang mga kasambahay. Nagtatawanan sila. Isang tunog na matagal nang hindi naririnig ni Cinco sa loob ng pamamahay na yon. Ang tunog ng totoong saya. Napatigil sila nang makita siya. Ang mga ngiti ay biglang naglaho. "Sir, good morning po." Bati ng mayordoma. "Ipaghahanda ko na po kayo ng agahan." "Coffee is fine." Malamig na sagot ni Cinco. "Nagluto po ako ng sinangag at itlog, sir." Mahinang alok ni Kay, hindi makatingin ng diretso sa kanya. "Kung gusto ninyo..." Tiningnan ni Cinco ang nakahain sa isang maliit na plato. Ordinaryong pagkain, pagkain ng mahihirap. "I don't eat that," sabi niya, at tinalikuran na sila para umupo sa mahabang lamesa ng dining area. Habang hinihintay ang kanyang kape, naaamoy niya ang bango ng bawang na sinangag. Isang amoy na nagpaalala sa kanya ng mga araw na wala pa siyang responsibilidad, noong simple pa ang lahat. Ipinilig niya ang kanyang ulo. Kalokohan. Sa ospital ng araw na yon, habang naglalakad sa pasilyo, narinig niya ang isang pamilyar na boses. "Si Beatrice, ano ba? Ang sabi ko i-prioritize mo ang mga lab results ko. Bobo ka ba? Hindi ka ba nakakaintindi?" Sigaw nito sa isang batang nurse na halatang nanginginig na sa takot. "Sorry po, Doktora Madrigal. Marami lang po kasing..." "I don't care. Gusto mo bang masisante?" Biglang pumasok sa isip ni Cinco ang imahe ni Kay kaninang umaga. Ang paraan ng pakikipag-usap nito sa mga kasambahay, malumanay, magalang, nakangiti. Bigla niyang naramdaman ang isang kakaibang pagkadismaya kay Beatrice, isang bagay na hindi niya naramdaman dati. Gabi na nang makauwi si Cinco. Galing siya sa isang charity gala, isang gabi na puno ng mga pekeng na sangiti, walang katuturang usapan, at mamahaling champagne. Uminom siya ng marami para lang malampasan ang gabing iyon. Bahagya siyang lasing nang pumasok sa mansyon. Tahimik na ang lahat. Paakyat na sana siya sa kanyang silid nang makita niya si Kay sa sala, nakaupo sa dilim. "Bakit gising ka pa?" tanong niya. Ang boses ay bahagyang garalgal dahil sa alak. Nagulat si Kay. "Hinihintay ko lang po kayo. Sabi po kasi ni Manang, hindi pa kayo kumakain ng hapunan. Nag-init po ako ng sabaw." Napatingin si Cinco sa kanya. Sa dilim, ang tanging liwanag lang ay mula sa buwan na tumatagos sa malaking bintana. Nakita niya ang pag-aalala sa mukha nito. Walang halong pagkukunwari. Hindi siya sumagot. Naglakad siya papalapit sa hagdan, ngunit bigla siyang natalisod. Nawalan siya ng balanse. Bago pa man siya bumagsak, naramdaman niya ang mga braso ni Kay
na sumalo sa kanya. Napakaliit nito kumpara sa kanya, ngunit ginawa nito ang lahat para alalayan siya. Dahan-dahan po, sir. Inalalayan siya ni Kay paakyat sa kanyang silid. Nang makarating sila, pinaupo siya nito sa gilid ng kama. Tahimik nitong inalis ang kanyang sapatos. Pagkatapos ay kinuha nito ang isang kumot at maingat na ikinumot sa kanya. Walang salitang namutawi sa pagitan nila. Ginawa lang ni Kay ang lahat ng walang reklamo, nang walang anumang inaasahan. Bago ito umalis, tumigil ito sa may pinto. Magpahinga na po kayo, Ricardo, pabulong nitong sabi. Iyon ang unang pagkakataon na narinig niyang binanggit nito ang kanyang pangalan. Ricardo. Hindi sir, hindi doktor. Kinabukasan, sa isang family gathering na hindi niya matakasan, isinama niya si Kay. Iyon ang utos ng kanyang ina. Kailangan nating ipakita na maayos ang lahat. Habang nasa party, isang pinsan ni Cinco ang lumapit kay Kay. So, you're the lucky girl, sabi nito na may halong pangiinsulto. Saan ka nga ulit galing na probinsya? Marunong ka bang gumamit ng kubyertos o baka naman sanay ka lang sa kamay? Nakita ni Cinco ang pamumula ng mukha ni Kay. Nakita niya ang sakit sa mga mata nito. Isang bagay sa loob niya ang biglang nag-init. Bago pa man niya mapigilan ang sarili, humakbang siya sa pagitan nila. Tiningnan niya ng masama ang kanyang pinsan. She is my wife, mariin niyang sabi. Ang boses ay malamig at may awtoridad. Treat her with respect. Natahimik ang lahat sa paligid. Maging si Cinco ay nagulat sa sarili niyang mga salita. Hindi niya alam kung saan yun nanggaling. Hindi yun pagmamahal. Siguro, pag-aari? O baka naman pagkadismaya lang sa pagiging ipokrito ng sarili niyang pamilya. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Cinco. Paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya ang nangyari. Bakit niya ginawa iyon? Bumangon siya para kumuha ng tubig. Sa kanyang pagdaan sa pasilyo, nakita niyang bahagyang nakabukas ang pinto ng silid ni Kay. May liwanag na nagmumula sa loob. Sumilip siya. Nakita niya si Kay, nakaupo sa gilid ng bintana, yakap-yakap ang sarili. Ang liwanag ng buwan ay tumatama sa kanyang mukha. At nakita ni Cinco ang mga luhang tahimik na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang isang kamay nito ay marahang humihimas sa kanyang tiyan na bahagya ng umuumbok. Sa sandaling iyon, hindi isang problema ang nakita ni Cinco. Hindi isang probinsyana. Nakita niya ang isang babaeng nasasaktan, mag-isa at takot. At sa kauna-unahang pagkakataon, sa gitna ng galit at pagkainis na nararamdaman niya sa sitwasyong ito, may sumingit na ibang emosyon. Isang emosyon na hindi niya inaasahan. Isang emosyon na matagal na niyang ibinaon sa limot. Pagkakasala. Dahan-dahan niyang isinara ang pinto. Tinitiyak na hindi ito gagawa ng ingay. Bumalik siya sa kanyang silid at humiga sa kama. Ngunit ang imahe ni Kay na umiiyak sa ilalim ng liwanag ng buwan ay hindi maalis sa kanyang isipan. Siya ang dahilan ng mga luhang yon. Ang pamilya niya. Ang mundo niya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Ngunit sa halip na makaramdam ng kapayapaan, lalo lang siyang ginulo ng kanyang konsensya. Ang babaeng yon, na pilit niyang tinuturing na parang hangin, ay nagdadala ng kanyang anak. At sa kabila ng lahat ng pagtrato niya dito, inalagaan pa rin siya nito noong siya'y lasing. Nagpakita ito ng kabutihang loob na hindi niya kailanman natanggap mula sa mga taong kabilang sa kanyang sariling mundo. Isang maliit na bitak ang nagsimulang mabuo sa pader ng yelo na matagal na niyang itinayo sa paligid ng kanyang puso. Isang napakaliit na bitak, halos hindi kapansin-pansin, ngunit naroon. At sa katahimikan ng gabi, sa loob ng malamig na mansyon, natagpuan ni Cinco ang sarili na nag-iisip ng isang bagay na hindi pa niya naisip kailanman. Ano kaya ang pakiramdam niya? Ang mga salitang binitawan ni Cinco sa party. She is my wife. Treat her with respect.
ay paulit-ulit na naglalaro sa isip ni Kay. Iyon ba ay dahil lang sa obligasyon? Isang paraan para protektahan ang pangalan ng pamilya? O mayroon na bang kahit katiting na pagbabago sa pakikitungo nito sa kanya? Hindi niya alam. Ngunit ang munting pag-asang isinilang ng gabing iyon ay nagsimulang mag-ugat sa kanyang puso. Nagsimula sa maliliit na bagay. Isang gabi, habang nagbabasa si Kay sa kanyang silid, kumatok si Cinco. Iyon ang unang pagkakataon na kumatok ito. May dala itong isang baso ng gatas. "The doctor said you should drink this every night. For the baby," sabi nito. Iniabot ang baso nang hindi tumitingin sa kanya at mabilis na umalis. Isang gabi naman, hating gabi na, at hindi makatulog si Kay. Bigla siyang nakaramdam ng matinding pagnanasa sa isang bagay na matagal na niyang hindi natitikman. Manggang hilaw na may bagoong. Sinubukan niyang ipagwalang bahala ito. Nakakahiya. Anong oras na? Ngunit habang tumatagal, lalong tumitindi ang kagustuhan niya. Dahan-dahan siyang lumabas ng silid, umaasang may makikitang mangga sa kusina. Ngunit wala. Pabalik na sana siya sa kanyang silid nang makasalubong niya si Cinco sa pasilyo, mukhang kagagaling lang sa trabaho. "Bakit gising ka pa?" tanong nito. Napansin ang pagkabigo sa kanyang mukha. Sa sobrang hiya, yumuko si Kay. "Wala po. Pasensya na po sa abala." Napakunot ang noo ni Cinco. "What is it, Kay?" Naglilihi lang po siguro." Pabulong niyang sagot. "Gusto ko po sana ng manggang hilaw." Bumuntong hininga si Cinco at nakita ni Kay ang inis sa mukha nito. Inasahan na niya iyon. "Kalimutan niyo na po. Matutulog na po ako." Ngunit pagtalikod niya, narinig niya ang boses nito. "Sandali." Humarap siyang muli. Nakita niyang kinuha ni Cinco ang susi ng kotse nito sa lamesa at ang wallet. Hindi na ito nagsalita pa. Naglakad lang ito palabas ng pinto at iniwan siyang nakatayo doon, litong-lito. Saan ito pupunta? Hindi na bumalik si Kay sa kanyang silid. Naghintay siya sa sala. Nakaupo sa sofa. Hindi alam kung ano ang aasahan. Halos isang oras ang lumipas bago niya narinig ang pagbukas ng pinto. Pumasok si Cinco. Dala ang isang maliit na supot na papel. Walang salita, itong lumapit sa center table at inilapag ang supot. Sumilip si Kay sa loob. 2 pirasong manggang hilaw na manibalang at isang maliit na garapon ng bagoong. Napatingin siya kay Cinco, nanlalaki ang mga mata. Lumabas ito ng hating gabi para lang hanapin ang pinaglilihian niya. "Kumain ka na at matulog," sabi lang nito, bago tumalikod at umakyat na sa kanyang silid. Naiwan si Kay na nakatitig sa supot. Dahan-dahan niyang kinuha ang isang mangga. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa isang emosyong matagal na niyang hindi naramdaman. Isang klase ng tuwa na humahaplos sa puso. Ang asim ng mangga ay hinaluan ng tamis ng bagoong. At para sa kanya, iyon ang pinakamasarap na pagkaing natikman niya sa buong buhay niya. Ang mga araw ay lumipas at ang maliliit na pagbabago ay naging mas kapansin-pansin. Nagsimula nang umuwi ng mas maaga si Cinco. Minsan, nadadatnan niya itong nagbabasa sa sala at sa halip na umakyat agad, mananatili ito roon kasama niya sa isang komportableng katahimikan. Dumating ang araw ng kanyang susunod na check-up. Inaasahan niyang mag-isa na namang pupunta, ngunit habang naghahanda siya, kumatok si Cinco. "I cleared my schedule," sabi nito. "Sasama ako." Sa loob ng klinik ng obstetrician, habang isinasagawa ang ultrasound, hindi maalis ni Kay ang tingin kay Cinco. Nakatayo ito sa gilid. Seryoso ang mukha, nakatingin sa monitor. "Okay, Mrs. De La Cruz," sabi ng doktora. "Everything looks perfect. Gusto niyo bang marinig ang heartbeat ng baby ninyo?" Tumango si Kay, kinakabahan. Isang malakas, mabilis, at ritmikong tunog ang biglang pumuno sa silid. Tamp, 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 tamp.
ang tibok ng puso ng kanyang anak. Napaluha si Kay sa sobrang tuwa. Ngunit nang tumingin siya kay Cinco, napatigil siya. Ang malamig na maskara sa mukha nito ay nawala. Ang mga mata nito ay nakatutok sa monitor at sa unang pagkakataon, nakita ni Kay ang isang bagay na hindi pa niya nakikita dati. Pagkamangha, pagsisisi, at isang uri ng pagmamahal na dalisay at hindi maipaliwanag. Ang Dr. Ricardo de la Cruz Pim ay nawala at ang naroon na lang ay isang ama na unang beses naririnig ang tibok ng puso ng kanyang anak. Pag-uwi nila, tila may nagbago sa hangin sa pagitan nila. Ang dating pader na yelo ay unti-unti nang natutunaw. Habang pababa sila sa grand staircase ng mansyon, biglang nadulas si Kay sa isang baitang. Napasinghap siya, handa nang bumagsak. Ngunit bago pa man, naramdaman niya ang isang malakas na braso na pumulupot sa kanyang baywang. Hinila siya pabalik. Napasubsob ang mukha niya sa dibdib ni Cinco. Amoy na amoy niya ang mamahaling pabango nito. Ramdam niya ang malakas na tibok ng puso nito. O baka naman puso niya iyon? Itinaas niya ang kanyang mukha. Ilang pulgada na lang ang layo ng mga mukha nila. Nakita niya ang pag-aalala sa mga mata nito. "Are you okay?" Tanong ni Cinco. Ang boses ay mas malalim kaysa dati. "Oo," nauutal niyang sagot. Ang sandaling iyon ay tila tumagal ng walang hanggan. Nakatingin lang sila sa isa't isa, kapwa hindi makagalaw. "Anong kabastusan ito?" Isang matinis na boses ang bumasag sa kanilang sandali. Si Doña Esmeralda, nakatayo sa ibaba ng hagdan, nandidilat ang mga mata sa galit. Mabilis na lumayo si Kay kay Cinco, namumula ang mukha. Ngunit hindi siya binitiwan ni Cinco. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Nang makababa sila, hinarap ni Doña Esmeralda si Kay. "Huwag mong akalaing hindi ko nakikita ang mga ginagawa mo. Babae ka. Inaakit mo ang anak ko. Mother, stop it." Nadulas lang siya, marining sabi ni Cinco. Ngunit hindi nakinig ang matanda. Kumuha ito ng isang makapal na sobre mula sa kanyang bag at ibinato ito sa paanan ni Kay. Kumalat ang mga perang 1,000 sa sahig. "Heto! Pera! Hindi ba't ito naman ang habol mo?" Sigaw ni Doña Esmeralda. "Kunin mo yan. Magpa-abort ka at lumayas ka na sa buhay namin." Nanigas si Kay sa kanyang kinatatayuan. Ang bawat salita ay parang isang punyal na tumagos sa kanyang puso. Ngunit bago pa man siya makasagot, humakbang si Cinco sa harapan niya. Tinakpan siya mula sa tingin ng ina. Dahan-dahan itong pinulot ang isang piraso ng pera. "Hindi na ito mauulit, Mother," sabi ni Cinco. Ang boses ay naglalaman ng isang panganib na ngayon lang narinig ni Kay. "She is the mother of my child. Huwag na huwag mo siyang babastusin ulit." Hinila ni Cinco si Kay paalis doon. Iniwan ng kanyang inang hindi makapaniwala sa nakita. Sa unang pagkakataon, may isang taong nagtanggol sa kanya. At ang taong iyon ay si Cinco. Kinabukasan, habang nasa hardin si Kay at dinidiligan ang mga rosas, nakaramdam siya ng kapayapaan. May pag-asa. "Ma'am Kay?" Napalingon siya. Isang babaeng nakasuot ng lumang uniforme ng nurse ang nakatayo sa di kalayuan. Mukha itong pagod at takot. "Sino po kayo?" "Ako po yung nurse." Yung nurse sa De La Cruz Medical noon. Lumapit ito, palingalinga na para bang may hinahanap. "Ma'am Kay, may kailangan po kayong malaman. Tungkol po sa araw na yon sa ospital." Napakunot ang noo ni Kay. Hindi po yun aksidente. Ang mga salitang yon, "hindi po yun aksidente," ay parang isang kidlat na gumuhit sa maaliwalas na langit ng puso ni Kay. Biglang nanlamig ang kanyang mga kamay at ang kapayapaang naramdaman niya kanina lang ay biglang naglaho na parang bula. Ano po ang ibig ninyong sabihin?" Tanong ni Kay. Ang boses ay nanginginig. Pinapasok niya ang babae na nagpakilalang si Nurse Agnes sa isang maliit na gazebo sa hardin
kung saan walang makakarinig sa kanila. Naupo ito sa kanyang harapan. Ang mga kamay ay nanginginig habang kinukuha ang isang bagay mula sa kanyang bulsa. Matagal ko na po itong gustong sabihin sa inyo, ma'am. Simula ni Agnes, may mga luha sa kanyang mga mata. Pero natakot po ako. Makapangyarihan po ang kalaban. Pero hindi na po kaya ng konsensya ko. Kayo po ang naging biktima. Kinuwento ni Agnes ang lahat. Noong araw na yon, naka-duty siya sa fertility clinic. Siya dapat ang mag-aasikaso sa isang pasyenteng VIP na nakaschedule para sa artificial insemination gamit ang sample ni Dr. De La Cruz. Ngunit bago pa man dumating ang pasyente, tinawag siya ni Dr. Beatriz Madrigal sa opisina nito. Si Dr. Madrigal po ang ex-girlfriend ni Sir Cinco. Paglilinaw ni Agnes, naalala ni Kay ang pangalang narinig niya sa pag-uusap ni Cinco at ng ina nito, Beatriz. Inutusan niya po ako. Pagpapatuloy ni Agnes, humahagulgol na. Nakita niya raw po sa records na may darating na pasyenteng probinsyana para sa isang simpleng check-up. Kayo po yun. At may plano siya. Ang plano ay demonyo sa kasimplehan nito. Sabi ni Beatriz kay Agnes, gusto niyang turuan ng leksyon si Cinco. Gusto niyang bigyan ito ng isang problema, isang iskandalong sisira sa perpektong imahe nito. Isang problema na magmumula sa isang nobody, isang babaeng walang pera, walang impluensya, isang kahihiyan sa pangalan ng De La Cruz. Pinilit niya po ako, ma'am. Sabi ni Agnes. Sabi niya, tatanggalin niya ako sa trabaho at sisirain ang lisensya ko kapag hindi ako sumunod. May sakit po ang nanay ko. Kailangan ko po ng trabaho. Siya ang nurse na nag-iniksyon kay Kay. Hindi yun iron supplement. Iyon ang simula ng lahat ng ito. Parang gumuho ang mundo ni Kay. Hindi ito isang pagkakamali ng tadhana. Ang buong buhay niya, ang kinabukasan niya, ang anak na dinadala niya, lahat ay resulta ng isang masamang plano, isang laro, isang paghihiganti ng isang babaeng hindi niya kilala. Paano? Paano ko po kayo paniniwalaan? Tanong ni Kay. Kahit nasa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang nagsasabi ng totoo ang babae. Ang lahat ng piraso ay biglang nagkakatugma. Ang pagkamuhi ni Doña Esmeralda, ang pangalang Beatriz. May inilabas si Agnes mula sa kanyang bulsa. Isang lumang-lumang USB flash drive. Hindi po niya alam, pero bago po ako umalis sa ospital, nakakuha po ako ng kopya. Sabi ni Agnes, isang email po na ipinadala ni Dr. Beatriz sa isang kaibigan niya. Ipinagmamalaki niya po ang ginawa niya. Nanginginig ang mga kamay ni Kay habang isinasaksak ang USB sa laptop na ipinahiram sa kanya ni Cinco. Sa loob, may isang file lang, isang screenshot ng isang email. Binasa niya ang mga salita at ang bawat salita ay parang asido na tumutunaw sa kanyang puso. From Beatriz Madrigal, MD, to Cassandra Lopez. Subject, The Perfect Revenge. You won't believe what I did, Cassie. Remember how Ricardo dumped me for being too ambitious? Well, let's see how he likes this ambition. I found the perfect incubator for his precious De La Cruz heir. A little mouse from the province. No name, no money. Can you imagine the look on Doña Esmeralda's face? He wanted a simple life. I'll give him a simple life. This will be the perfect stain on his perfect career. He'll be begging me to come back and fix his mess. This is better than I ever imagined. Pagkatapos basahin ang email, binitawan ni Kay ang laptop na para siyang napapaso. Napasandal siya sa upuan, hirap huminga. Ang pagbabago ni Cinco, ang mga sandali ng kilig, ang unti-unting pag-usbong ng pagmamahal sa kanyang puso. Lahat ng yon ay nabahiran ngayon ng isang madilim na katotohanan. Ang anak na dinadala niya ay hindi simbolo ng isang hindi inaasahang pag-ibig. Ito ay isang sandata, isang instrumento ng paghihiganti na ginamit laban sa lalaking unti-unti na niyang minamahal. Paano niya sasabihin kay Cinco
na ang anak na sabay nilang narinig ang tibok ng puso ay resulta ng isang plano para sirain siya? Paano niya titingnan ito sa mata? Alam na ang kanilang koneksyon ay isinilang mula sa pagkamuhi ng ibang tao. Ang pagmamahal na nagsisimula pa lang mamukadkad sa kanyang puso ay biglang nalanta. Napalitan ito ng galit, ng sakit, at ng isang malalim na pakiramdam ng pagkakanulo. Hindi lang siya niloko, ginawa siyang kasangkapan. Nang gabing iyon, umuwi si Cinco ng maaga. May dalang isang maliit na box ng kanyang paboritong puto bumbong. Ngumiti ito sa kanya. Isang maliit, halos hindi kapansin-pansing na ngiti, ngunit isang tunay na ngiti. I passed by the market. Sabi lang nito. Ngunit hindi na maibalik ni Kay ang nangiti. Tiningnan niya si Cinco, ang lalaking nagsisimula ng maging mundo niya, at ang nakita na lang niya ay isang biktima, tulad niya. At sa pagitan nila ay isang bombang naghihintay na sumabog. Tumayo siya. Hawak ang cellphone kung saan niya kinuhanan ng litrato ang email. Ang ebidensya. Ang laso na sisira sa lahat. Naglakad siya palapit dito. Ang puso ay dumudugo sa bawat hakbang. Ricardo, sabi niya, ang boses ay basag at puno ng sakit. Kailangan nating mag-usap tungkol sa bata at tungkol kay Dr. Beatrice. Ang pangalan ni Beatrice, binigkas sa basag na boses ni Kay, ay tumama kay Cinco na parang isang sampal. Nawala ang munting nangiti sa kanyang mga labi. Ang init na dala ng puto bumbong sa kanyang kamay ay biglang nanlamig. Anong tungkol kay Beatrice? Tanong niya. Ang tono ay bumalik sa pagiging seryoso at alerto. Hindi sumagot si Kay. Sa halip, nanginginig niyang iniabot ang kanyang cellphone. Kinuha ito ni Cinco, nagtataka. Tiningnan niya ang screen. Isang litrato ng isang email. Sinimulan niyang basahin. Sa bawat salita, sa bawat pangungusap, naramdaman niya ang unti-unting paninikip ng kanyang dibdib. Ang hangin sa kanyang baga ay tila nauubos. The perfect incubator. A little mouse from the province. The perfect stain on his perfect career. Ang mga salita ay parang mga kutsilyong paulit-ulit na sumasaksak sa kanya. Ang pagtataksil ay isang lason na mabilis na gumapang sa kanyang buong sistema. Pagkatapos niyang basahin, hindi siya nakagalaw. Nakatitig lang siya sa screen, ang kanyang mga mata ay blanko. Ang kanyang isip ay isang maelstrom ng galit, pagkabigla, at isang sakit na mas matindi pa sa anumang sakit na naramdaman niya. Si Beatrice, ang babaeng minsan niyang inakalang pakakasalan, ang babaeng katuwang niya sa propesyon, ang babaeng sinubukan niyang protektahan mula sa pangmamata ng kanyang ina. Siya ang may gawa ng lahat ng ito. Dahan-dahan niyang ibinaba ang cellphone. Nang itaas niya ang kanyang tingin kay Kay, nakita niya ang takot sa mga mata nito. Ngunit sa likod ng takot, nakita rin niya ang parehong sakit na nararamdaman niya. Pareho silang biktima. Isang nakakabinging katahimikan ang namagitan sa kanila. Ang tanging maririnig lang ay ang tunog ng lumang orasan sa pader. Ang bawat pag-ikot ng segundo ay tila isang martilyo na pumupukpok sa kanilang mga sentido. I will destroy her, sabi ni Cinco. Ang boses niya ay mahina, ngunit puno ng isang nakakakilabot na galit. Isang malamig at kalkuladong galit na mas mapanganib kaysa sa anumang sigaw. I will ruin her. I will take her license. I will make sure she never practices medicine again in this country or any other. Ang unang instinct niya ay paghihiganti. Isang primal na pagnanais na durugin ang taong gumawa nito sa kanya at sa kanya. Ricardo, mahinang sabi ni Kay. She will pay for this. Pagpapatuloy ni Cinco na para bang hindi siya narinig. Naglalakad siya pabalik-balik sa sala. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. I will call the board tomorrow. I will call our lawyers. This is a criminal act. Pero paano tayo? Tanong ni Kay. Ang mga salita ay halos hindi lumabas. Paano ang bata?
Napatigil si Cinco. Doon niya napagtanto ang isang bagay. Kung ipapaalam niya ito sa board, kung gagawin niyang isang legal na kaso ito, lalabas ang lahat. Ang pangalan ni Kay, ang pinagmulan ng pagbubuntis nito, ang kanilang pekeng kasal, lahat ay malalaman ng publiko. Si Kay at ang kanilang anak ay magiging sentro ng isang maruming iskandalo. Magiging pagkain sila ng mga tsismosa, ng media. Ang kanilang buhay ay magiging isang sirko. Ang kanilang anak ay lalaki na dala-dala ang isang kwentong isinilang ito mula sa paghihiganti. Hinarap niya si Kay. Nakita niya ang babaeng unti-unti nang nagiging mahalaga sa kanya. Ang babaeng nagtiis sa lahat ng panlalait ng kanyang pamilya. Ang babaeng nag-alaga sa kanya. Ang babaeng nagdadala sa kanyang anak. Biglang nagbago ang kanyang mga prioridad. Ang paghihiganti ay matamis, ngunit ang presyo nito ay ang kapayapaan ng kanyang bagong pamilya. Ayokong malaman ng lahat, sabi ni Kay. Binibikas ang mga salitang nasa isip niya. Ayokong lumaki ang anak natin na alam niyang ganito siya nabuo. Gusto ko ng tahimik na buhay para sa kanya. Sa unang pagkakataon sa buhay ni Ricardo de la Cruz Vincent, ang sarili niyang pride at ang pangalan ng kanyang pamilya ay naging pangalawa na lang. Ang nasa isip niya na lang ay ang kapakanan ng babaeng nasa harapan niya at ng batang nasa sinapupunan nito. May isa pang paraan, sabi ni Cinco. Ang kanyang isip ay mabilis na nag-iisip ng mga opsyon. Kinabukasan, hindi niya tinawagan ng board. Sa halip nag-set siya ng isang pribadong pulong kasama si Beatrice sa isang restaurant na pag-aari ng kanyang pamilya. Pagdating ni Beatrice, nakangiti ito at puno ng kumpiyansa. "Ricky darling, what's this urgent meeting about?" Hindi sumagot si Cinco. Inilapag lang niya ang kanyang cellphone sa lamesa na nakabukas sa litrato ng email na wala ang nangiti sa mukha ni Beatrice. Ang kulay sa kanyang pisngi ay biglang nawala. "I know everything," sabi ni Cinco. Ang boses ay walang emosyon. "I have the nurse's testimony. I have this email. I can end your career right now." Nagsimulang manginig si Beatrice. "Ricardo, I can explain." "No need." Putol ni Cinco. "You will resign from De La Cruz Medical, effective immediately. You will leave the country. You will never contact me or my family again. If you do any of these things, this evidence goes public. Am I clear?" Tiningnan ni Beatrice si Cinco. Ang mga mata ay puno ng pagkamuhi. "Ginagawa mo ba to dahil sa babaeng yon? You've fallen for her, haven't you? The little mouse from the province actually won." "This is not about winning or losing," sagot ni Cinco. "This is about you crossing a line. Now get out of my sight." Pag-uwi niya sa bahay, nadatnan niya si Kay sa sala, naghihintay. "Anong nangyari?" tanong nito. "It's done. She's gone," sabi ni Cinco. "Walang makakaalam. Magiging tahimik ang lahat." Lumapit si Kay sa kanya. Bakit mo ginawa yon para sa akin?" Tiningnan ni Cinco si Kay. Tiningnan niya ang tiyan nito na lalo nang lumalaki. "Hindi ko na alam kung ano ang tama o mali, Kay." Pagamin niya, ang boses ay puno ng pagod at pagkalito. "Hindi ko na alam kung para kanino ko ginagawa ang mga bagay-bagay. Ang alam ko lang, ayokong masaktan ka. Ayokong masaktan ang anak natin." Sa mga salitang yon, naramdaman ni Kay na bumalik ang pag-asa sa kanyang puso. Ito ang unang pagkakataon na narinig niyang sinabi ni Cinco ang mga salitang "anak natin." Ngunit sa kabilang banda ng mansyon, sa madilim na silid-aklatan, may isa pang taong kumikilos. Si Doña Esmeralda, na naramdaman ang paglayo ng loob ng kanyang anak, ay nag-utos sa kanyang pribadong investigador na alamin ang lahat. "Alamin mo ang lahat tungkol sa babaeng yan. At alamin mo kung bakit bigla na lang nag-resign si Dr. Madrigal." Utos niya sa telepono. "May nararamdaman akong mali.
at sisiguraduhin kong ako pa rin ang mananalo sa huli. Ang katahimikan na pinili ni Cinco ay isang marupok na kapayapaan. Sa loob ng ilang linggo, sinubukan nilang bumuo ng isang normalidad sa gitna ng kanilang hindi normal na sitwasyon. Ang pader sa pagitan ng kanilang mga silid ay unti-unting gumuho at madalas na silang nag-uusap hanggang hating gabi, nagbabahagi na ng mga pangarap at takot. Ang dating kasal sa papel ay nagsisimula nang magkaroon ng puso. Ngunit sa bawat anino ng mansyon, may mga matang nagmamasid. Si Doña Esmeralda ay parang isang gagambang matiyagang naghihintay sa kanyang sapot. Natanggap na niya ang ulat mula sa kanyang investigador. Ang lahat ng detalye, ang email ni Beatrice, ang testimonya ng nurse, ang ginawang pagtatakip ni Cinco. Ngunit hindi niya ito ginamit para isalba ang reputasyon ng kanyang anak. Sa halip, ginamit niya ito para sa isang mas masamang plano. Kung hindi niya kayang kontrolin ang kanyang anak sa pamamagitan ng pagmamahal, kokontrolin niya ito sa pamamagitan ng sakit. Isang hapon, tinawag ni Doña Esmeralda si Kay sa kanyang pribadong hardin. Sa pagkakataong ito, walang sigaw, walang panlalait. Isang pekeng ng ngiti ang nakapaskil sa kanyang mga labi. Kay Hija, simula niya, isang salitang kailanman ay hindi pa niya ginamit. Nakikita kong nagkakamabutihan na kayo ni Ricardo at masaya ako para doon. Nagulat si Kay, hindi siya makapaniwala sa kanyang naririnig. Bilang regalo, pagpapatuloy ng matanda, nais kong ibigay sa iyo ito. May inabot itong isang makapal na sobre para sa iyo at sa aking apo. Pambili ninyo ng mga gamit, isang maliit na halaga lang para makapagsimula kayo. Nag-aalangan si Kay, ngunit ang nangiti ni Doña Esmeralda ay tila napakasinsero. Salamat po, sabi niya, at tinanggap ang sobre. Bukas na bukas din, may ipapakita ako kay Ricardo. Isang bagay na sa tingin ko ay dapat niyang malaman para tuluyan na kayong maging masaya. Dagdag pa ng matanda, may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Hindi alam ni Kay na sa di kalayuan, sa likod ng mga halaman, ay may isang taong kumukuha ng litrato. Ang anggulo ay perpekto. Si Kay, na may ngiti sa labi habang tinatanggap ang isang sobrang puno ng pera mula kay Doña Esmeralda. Kinabukasan, hinarap ni Doña Esmeralda ang kanyang anak sa silid-aklatan. Mukha siyang nalulungkot at nabigo. Ricardo, anak, sabi niya, may masakit akong sasabihin sa'yo, pero kailangan mong malaman ang katotohanan. Inilatag niya sa lamesa ang mga litrato. Si Kay na tumatanggap ng pera. Ano ito? Tanong ni Cinco. Kumukunot ang noo. Ang babaeng iyan, sabi ni Doña Esmeralda. Ang boses ay puno ng pekeng awa. Ay hindi mo kakampi. Kasabwat siya ni Beatrice mula pa sa simula. That's ridiculous, Mother. Is it? Gumisi si Doña Esmeralda. Naglabas siya ng isa pang folder. Sa loob nito ay mga pekeng bank statement at mga pekeng text messages. Lahat ay gawa-gawa ng kanyang mga tauhan na nagpapakita ng komunikasyon sa pagitan ni Kay at Beatrice bago pa man mangyari ang insidente. Ang narrative ay malinaw at nakakakilabot. Si Kay, isang desperadong babae mula sa probinsya, ay binayaran ni Beatrice para magpanggap na biktima, akitin si Cinco at sa huli ay makuha ang pera ng pamilya. Ang bawat piraso ng ebidensya ay isang dagok sa puso ni Cinco. Ngunit ang pinakamatindi ay ang huling sinabi ng kanyang ina. Naalala mo ba si Clarissa? Ang pangalang yon. Ang sugat na akala niya ay naghihilom na. Ang kanyang unang pag-ibig, isang simpleng babae na minahal niya ng totoo, ngunit iniwan din siya matapos suhulan ng kanyang ina. Ang sakit ng pagkakanulong iyon ay biglang bumalik, sariwa at mas matindi. History repeats itself, Ricardo, malungkot na sabi ni Doña Esmeralda. Ang mga babaeng tulad nila, iisa lang ang habol. Pera.
Akala mo nagbago na siya, pero kahapon lang kinuha niya ang pera ko nang walang alinlangan. Pera kapalit ng pananahimik niya. Pera para iwan ka. Ang lason ng pagdududa na pinalakas ng sakit ng nakaraan ay nagsimulang kumalat sa isip ni Cinco. Ang tiwala na unti-unti niyang binuo para kay Kay ay nagsimulang gumuho. Ang mga ngiti nito, ang pag-aalaga nito, lahat ba yon ay isang pagpapanggap? Isang masalimuot na plano? Nang gabing iyon, hinarap niya si Kay sa sala. Ang init sa kanilang pagitan ay napalitan ng isang nakakamatay na lamig. Anong ibig sabihin nito? Tanong niya. Ibinato ang mga litrato sa center table. Nagulat si Kay. Nakita niya ang kanyang sarili na tumatanggap ng sobre mula kay Doña Esmeralda. Regalo niya yan sa atin, sa baby. Regalo o bayad? Malamig na tanong ni Cinco. Ang sakit at galit ay nag-uumpukan sa kanyang boses. Sabihin mo sa akin ang totoo, Kay. Kasabwat ka ba ni Beatrice? Isang malaking palabas lang ba ang lahat ng ito? Nanlaki ang mga mata ni Kay. Hindi siya makapaniwala sa kanyang naririnig. Ano? Ricardo? Paano mo nasasabi yan? Sagutin mo ako. Sigaw niya, ang kontrol na laging nariyan ay biglang nawala. Ang pag-aalaga mo, ang mga ngiti mo, lahat ba yon ay kasama sa plano? Magkano? Magkano ang bayad sa'yo para sirain ako? Ang sakit na makita ang pagdududa sa mga mata ng lalaking minamahal niya ay mas masahol pa sa lahat ng panlalait na natanggap niya. Ang tiwala na ibinigay niya ay biglang nawasak. Hindi ko alam kung anong pinagsasabi mo, sabi ni Kay. Ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo. Minahal kita, Ricardo. Totoo. Ngumisi si Cinco, isang nangisi na puno ng pait. Pagmamahal? O ang pera ko? Sa sandaling iyon, may isang bagay na nabasag sa loob ni Kay. Ang pag-asa, ang pag-ibig, ang natitira niyang lakas. Napalitan ito ng isang malamig na galit at isang malalim na pagkabigo. Isang malakas na sampal ang dumapo sa mukha ni Cinco. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa tahimik na sala. Akala ko iba ka na, sabi ni Kay. Ang boses ay nanginginig, ngunit puno ng isang bagong determinasyon. Pero nagkamali ako. Isa ka pa ring De La Cruz. Ang tingin mo sa mga taong tulad ko ay basura lang na kayang bilhin. Tinalikuran niya si Cinco. Naglakad siya paakyat sa hagdan, pumasok sa kanyang silid at kinuha ang maliit na bag na dala niya noong unang araw. Inilagay niya sa loob ang iilang damit na pag-aari niya. Bumaba siyang muli. Si Cinco ay nakatayo pa rin sa parehong lugar, hawak ang kanyang pisngi, nakatingin sa kanya na may halong gulat at sakit. Saan ka pupunta? Tanong nito. Pauwi, sagot ni Kay. Hindi lumilingon. Pauwi sa lugar kung saan ang pagkatao ay hindi sinusukat ng pera. Naglakad siya palabas ng pinto, palabas ng mansyon, palabas ng gintong hawla, kasabay ng pagbuhos ng malakas na ulan, ang pagbuhos din ng kanyang mga luha. Mag-isa, buntis, at may pusong basag na basag. Ang sampal ni Kay ay gumising kay Cinco, ngunit ang pag-alis nito ang tuluyang gumunaw sa kanyang mundo. Ang katahimikan na iniwan nito ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Ang dating malamig na mansyon ay naging isang malamig na libingan. Sa loob ng ilang oras, nanatili siyang nakatayo sa sala. Binabalikan ang bawat salita, bawat akusasyon na ibinato niya kay Kay. Ang imahe ng sakit at pagkabigo sa mga mata nito ay parang isang multo na hindi siya tinitigilan. May mali. Isang bahagi ng kanyang puso, isang bahagi na natutong magtiwala kay Kay ay sumisigaw na may mali. Umakyat siya sa silid nito. Ang amoy ni Kay ay naroon pa rin, naiwan sa unan. Ang silid ay malinis at maayos, maliban sa isang bagay. Sa ibabaw ng bedside table,
Nakita niya ang isang maliit at manipis na notebook, ang diary ni Kay. Nag-atubili siya. Ito ay isang paglabag sa privacy nito. Ngunit ang pangangailangan niyang malaman ang katotohanan ay mas malakas. Binuksan niya ito. Ang bawat pahina ay puno ng simple at tapat na sulat kamay ni Kay. Nabasa niya ang kanyang takot noong unang araw, ang kanyang kalungkutan, ang kanyang pagkamangha sa malaking bahay. Pagkatapos, nabasa niya ang tungkol sa kanya. Hindi ko alam kung bakit, pero kahit gaano kasama ang ugali ni Ricardo, may nakikita akong kabutihan sa loob niya. Sana lang, makita rin niya iyon sa sarili niya. Ngayong gabi, narinig namin ang tibok ng puso ng anak namin. Nakita ko kung paano nagbago ang mukha ni Ricardo. Sa sandaling iyon, hindi siya isang De La Cruz, isa siyang ama. At sa sandaling iyon, alam kong nagsisimula na akong mahulog sa kanya. Ipinagtanggol niya ako sa nanay niya. Sa unang pagkakataon sa buhay ko dito, naramdaman kong hindi ako nag-iisa. Ang bawat salita ay isang patalim na tumataraki sa konsensya ni Cinco. Walang bakas ng panloloko, walang plano. Ang tanging naroon lang ay ang mga tapat na damdamin ng isang babaeng natutong magmahal sa gitna ng sakit. Nang marating niya ang huling entry, na isinulat ilang oras lang bago ang kanilang pag-aaway, gumuho siya. Masaya ako. Sa unang pagkakataon, totoong masaya ako. Pakiramdam ko, nagsisimula na kaming maging isang tunay na pamilya. Isinara niya ang diary. Ang mga kamay ay nanginginig. Niyakap niya ito nang mahigpit sa kanyang dibdib. Isang malakas na hikbi ang kumawala mula sa kanya. Isang tunog ng purong pagsisisi at pagkasuklam sa sarili. Ang tanga niya, ang bulag niya. Hinayaan niyang kainin ng laso ng nakaraan at ng manipulasyon ng kanyang ina ang isang bagay na totoo at dalisay. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang kanyang pinagkakatiwalaang assistant, si Marco na may dalang tablet. Mukha itong balisa. "Sir, pasensya na po sa abala," sabi ni Marco. "Pero may kailangan po kayong makita. Tungkol po ito sa investigasyong ipinagawa ninyo noon kay Dr. Madrigal. May nakuha po kaming bago." "It doesn't matter anymore, Marco. She's gone," sabi ni Cinco. Ang boses ay paos. "Sir, hindi po si Dr. Madrigal ang tinutukoy ko." Pagpipilit ni Marco. "Ito po ay tungkol sa financial trail ng PI na kinuha ni Doña Esmeralda. At ito po." Ipinakita ni Marco ang screen ng tablet. Isang audio recording. Pinindot niya ang play. Ang boses ni Doña Esmeralda ang umalingaw-ngaw sa silid, malinaw at walang duda. "Siguraduhin mong magmumukhang totoo ang mga text messages. I-photoshop mo ang bank records. Kailangan kong maniwala si Ricardo na ang babaeng iyon ay isang gold digger katulad ni Clarissa. Ito lang ang paraan para bumalik siya sa akin." Napatigil ang paghinga ni Cinco. Ang katotohanan, ang buo at karumal-dumal na katotohanan ay sumampal sa kanya ng buong lakas. Ang kanyang ina. Siya ang may pakana ng lahat. Ginamit nito ang kanyang nakaraang sakit para sirain ang kanyang kasalukuyang kaligayahan. Isang malamig na galit ang pumalit sa kanyang pagsisisi. Isang galit na hindi niya panaramdaman kailanman. Tumayo siya. Ang bawat kilos niya ay may bigat at determinasyon. "Marco, book me a flight. No, rent me a private chopper. I need to get to Batangas. Now," utos niya. "And one more thing. I-release mo sa board of directors ang lahat ng ebidensya laban kay Beatrice. The email, the nurse's testimony, everything. I want her name permanently erased from the medical community." "Yes, sir. Paano po si Donya?" Tumingin si Cinco sa salamin. Ang nakita niya ay hindi na ang tagapagmana ng De La Cruz. Ang nakita niya ay isang lalaking nawalan ng lahat ng mahalaga sa kanya. "She's no longer my problem." Bumaba siya ng hagdan, dala ang diary ni Kay.
Naabutan niya ang kanyang ina sa sala, umiinom ng tsa na para bang walang nangyari. "Ricardo, saan ka pupunta?" Tanong nito, nakangiti. Tumigil si Cinco sa harapan niya. Tiningnan niya ito, hindi na bilang isang anak, kundi bilang isang estranghero. "Alam ko na ang lahat," sabi niya. Ang boses ay kasing lamig ng yelo. Nawala ang nangiti sa mukha ni Doña Esmeralda. "Alam ko ang ginawa mo kay Beatrice. At alam ko ang ginawa mo kay Kay. Ginamit mo ang nakaraan ko para sirain ang kinabukasan ko." Itinapon niya ang isang kopya ng audio recording transcript sa lamesa. Para saan? Para sa pangalan? Para sa pera? "Ginawa ko yon para sa'yo, anak." Depensa ng matanda. "Para protektahan ka." "Hindi," mariing sabi ni Cinco. "Ginawa mo yon para sa sarili mo. Dahil hindi mo matanggap na may isang bagay sa buhay ko na hindi mo kayang kontrolin." Tumayo siya ng tuwid. Sa sandaling iyon, pinutol niya. Yandan niya ang kadenang matagal nang gumagapos sa kanya. Simula sa araw na ito, pagpapatuloy niya, "Hindi na ako De La Cruz. Tinatalikuran ko na ang pangalan, ang pera, ang lahat ng ito. Dahil kung ang pagiging De La Cruz ay nangangahulugang pagiging isang halimaw na tulad mo, mas gugustuhin ko pang maging isang nobody." Tinalikuran niya ang kanyang ina, na ngayon ay hindi makapaniwala at nanginginig sa galit. Hindi na niya ito muling nilingon. Habang naglalakad siya palabas ng mansyon, may isang bagay lang siyang nasa isip. Si Kay. Kailangan niya itong mahanap. Kailangan niyang humingi ng tawad. At kailangan niyang patunayan, hindi sa salita, kundi sa gawa, na handa siyang talikuran ang lahat para sa kanila. Sumakay siya sa kotse at humarurot papunta sa airport, palayo sa kanyang gintong hawla at papunta sa tanging lugar na mahalaga pa kung nasaan si Kay. Ang hangin sa probinsya ay sariwa at malinis, ibang-iba sa hanging may amoy ng polusyon at pagkukunwari sa Maynila. Para kay Kay, bawat paghinga ay isang maliit na hakbang palayo sa sakit na iniwan ng mansyon ng mga De La Cruz. Ang bahay nila ay maliit lang, gawa sa kahoy at kawayan. Ngunit para sa kanya, ito ang pinakamarangal na palasyo sa buong mundo. Dito, ligtas siya. Dito, mahal siya. "Anak, sigurado ka ba?" Tanong ni Tatay Rumi isang umaga, habang nag-aalmusal sila ng pandesal at kape. Ito na ang ika-10 beses na tinanong niya iyon. Mula nang umuwi si Kay 3 araw na ang nakalipas. Hinawakan ni Kay ang magaspang na kamay ng kanyang ama. "Opo, Tay. Dito na po ako. Itataguyod ko po ang anak ko ng mag-isa. Tayo pong dalawa." Isang ngiti ang sumilay sa labi ng matanda. Ngunit ang mga mata nito ay hindi maitago ang lungkot para sa anak. Sinubukan ni Kay na ibalik ang kanyang dating buhay. Tinulungan niya ang kanyang ama sa taniman. Nagluto siya, naglinis. Sinubukan niyang ibaling ang kanyang atensyon sa mga simpleng bagay para makalimot. Ngunit sa bawat gabi, sa katahimikan ng kanyang silid, ang alaala ni Cinco, ang mabuti at ang masama, ay bumabalik para guluhin siya. Ang sakit ay naroon pa rin, isang tinik na nakabaon ng malalim sa kanyang puso. Isang hapon, habang nagwawalis siya sa kanilang bakuran, isang itim at makintab na kotse ang huminto sa harap ng kanilang bahay. Isang kotse na hindi nababagay sa maalikabok na daan ng kanilang baryo. Nanigas si Kay sa kanyang kinatatayuan. Ang walis na hawak niya ay nabitawan. Bumukas ang pinto ng kotse at mula doon ay lumabas ang isang lalaking hindi na niya halos makilala. Si Cinco. Ngunit iba ang itsura nito. Ang mamahaling suit ay napalitan ng simpleng polo shirt at pantalon. Ang buhok ay bahagyang magulo. May namumuong balbas sa kanyang mukha. At ang kanyang mga mata, ang dating matatalim at malamig na mga mata, ay punong ngayon ng pagod, pagsisisi at isang desperadong pananabik. Hindi siya nagsalita. Nakatayo lang ito roon, ilang metro ang layo mula sa kanya na para bang isang malalim na bangin ang naghihiwalay sa kanila.
Nagtagal sila sa ganoong posisyon, nakatitig lang sa isa't isa. Ang lahat ng sakit, galit at pagmamahal ay dumaloy sa pagitan nila sa katahimikang yon. Anong ginagawa mo dito? Sa wakas ay tanong ni Kay. Ang boses ay mahina, ngunit matatag. Umuwi na ako? Sagot ni Cinco. Ang boses ay paos. Wala kang dapat uwian dito. Ang bahay mo ay nasa Maynila. Nagkamali ako, sabi ni Cinco. Humakbang palapit. Ang bahay ko ay kung nasaan ka. Napangisi si Kay ng mapait. Tapos na tayo sa mga kasinungalingan, Ricardo. Umalis ka na. Kay, please, makinig ka sa akin. Hindi, ayoko nang makinig. Tinalikuran siya ni Kay, handa nang pumasok sa loob. Ngunit bago pa man siya makahakbang, bumukas ang pinto ng kanilang bahay. Lumabas si Tatay Romy. Ang malumanay nitong mukha ay napalitan ng isang matigas na ekspresyon nang makita si Cinco. Sa kanyang kamay, may hawak itong itak na ginagamit niya sa paglilinis ng mga sanga. Humarang ito sa daraanan ni Kay. Ipinagsasanggalang ang kanyang anak. Tiningnan nito si Cinco mula ulo hanggang paa. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Sinabi ko na sa'yo noon, hindi mabibili ang dangal ng anak ko, sabi ni Tatay Romy. Ang boses ay mababa at puno ng panganib. At hindi rin ito isang laruan na pwede mong basta-basta na lang itapon at balikan kapag gusto mo. Ginoo, alam kong nagkamali ako, pakiusap ni Cinco. Pero hayaan niyo lang po akong magpaliwanag. Wala nang dapat ipaliwanag, putol ng matanda. Itinaas nito ng bahagya ang itak, hindi bilang isang direktang banta, kundi bilang isang malinaw na babala. Umalis ka na bago pa kita itaga. Ang hangin ay napuno ng tensyon. Nakatingin lang si Cinco sa matanda. Pagkatapos ay kay Kay na nakatayo sa likod ng kanyang ama. Nakita niya ang pader na itinayo nila laban sa kanya. Isang pader na gawa sa sakit at nawalang tiwala. Alam niyang walang salita ang makakatibag sa pader na yon ngayon. Dahan-dahan siyang tumango. Hindi siya umalis. Sa halip, lumakad siya patungo sa kanyang kotse at kinuha ang kanyang mga gamit. Isang malaking maleta. Hindi po ako aalis, sabi niya. Hindi kay Tatay Romy, kundi kay Kay. Mananatili ako dito, sa baryo na ito. At araw-araw, ipapakita ko sa inyo na nagbago na ako. Hindi sa salita, kundi sa gawa. Kahit gaano katagal, maghihintay ako. Iniwan niya ang kanyang mga gamit sa gilid ng daan. Ibinigay niya ang susi ng kotse sa driver. Bumalik ka na sa Maynila. At sa harap ng naguguluhang mata ni Kay at ng galit na tingin ni Tatay Romy, nagsimulang maglakad si Ricardo de la Cruz palayo. Hindi para umuwi, kundi para hanapin ang pinakamaliit at pinakamurang paupahang bahay sa baryo nila. Ito ang simula ng kanyang penitensya. Ang balita ng isang mayaman na doktor na biglang nanirahan sa baryo ay mabilis na kumalat. Tiningnan si Cinco ng mga tao ng may pagtataka at pagdududa. Sino ang baliw na ito na tinalikuran ang mamahaling buhay sa Maynila para manirahan sa isang lugar na halos walang signal ng cellphone? Si Kay ang pinakahindi makapaniwala. Araw-araw, nakikita niya si Cinco. Hindi ito lumalapit sa kanila. Ginagawa lang nito ang kanyang buhay. Ang dating Cinco ay sanay sa air-conditioned na opisina, sa mga mamahaling hapunan, at sa mga pulong na puno ng mga numero. Ngayon, nakita niya ito sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Namumula ang balat at pinagpapawisan habang sinusubukang ayusin ang sira-sirang bubong ng inuupahan nitong maliit na bahay. Mukha itong katawa-tawa sa unang tingin, lalo na nang makita niya itong muntik ng mahulog sa hagdan. Ngunit may isang bahagi sa puso ni Kay ang bumilib sa kanyang tiyaga. Isang araw, nakita ni Kay si Cinco sa palengke. Hindi ito nakasuot ng pangdoktor. Nakasuot lang ito ng simpleng t-shirt at may dalang bayong. Hindi ito sanay makipagtawaran. Halos matawa siya nang marinig niyang tinawag ito ng tindera na
Sir Doktor, at sinisingil ng doble sa totoong presyo. Ngunit hindi na umalma si Cinco. Nagbayad lang ito. Kinabukasan, may nagring sa harap ng bahay nila. Isang matandang babae, may sakit sa tiyan at ang mukha ay puno ng pag-aalala. Nasaan po si doktor? Sabi po nila, may bagong doktor daw po dito sa baryo. Tanong nito. Itinuro ni Kai ang maliit na bahay ni Cinco. Nagulat siya. Mabilis na kumalat ang balita. Binuksan ni Cinco ang isang maliit na klinik sa ilalim ng kanyang inuupahang bahay. Libre ang konsultasyon. Nagbigay siya ng mga libreng gamot mula sa sarili niyang pera. Sa simula, walang nagtitiwala. Sino ang doktor na walang bayad? Ngunit nang makita ng mga tao ang dedikasyon ni Cinco, ang pagpunta nito sa mga may sakit kahit hating gabi, ang paggamit nito ng kaalaman niya para tulungan ang mga mahihirap, unti-unting nabago ang tingin nila. Isang gabi, malakas ang ulan. Nakita ni Kay si Tatay Romy na naghihirap sa paggawa ng sirang bubong sa likod ng bahay nila. Humingi siya ng tulong sa kapitbahay, ngunit abala ang lahat. Biglang may kumatok. Si Cinco. Mukha itong basang-basa, may dalang toolbox. Nakita ko po, Tatay Romy. Kailangan po ng tulong, sabi nito. Nag-atubili si Tatay Romy, ngunit nang makita niya ang pagtitiyaga ni Cinco at ang katotohanang walang ibang tutulong, tumango ito. Magkasama silang umakyat sa bubong, sa ilalim ng malakas na ulan. Mula sa bintana, pinanood ni Kay ang dalawang lalaking mahalaga sa kanya. Ang dati ay magkaaway, ngayon ay magkasama, gumagawa ng isang bagay para sa kanya. Ang init sa kanyang puso ay nagsimulang kumalat. Kinaumagahan, paglabas ni Kay, nakita niya si Tatay Romy na nag-aalmusal sa labas. At sa tabi nito ay si Cinco, nakatulog sa silya, basang-basa pa rin ang damit at pagod na pagod. May takip pa itong kumot na binigay ni Tatay Romy. Dahan-dahan niyang nilapitan ng kanyang ama. Tay, okay lang po ba siya? Hayaan mo siya, sabi ni Tatay Romy. Ang boses ay malambing. Napakasipag, napakabuti. Nagkamali siya. Pero ngayon ay bumabawi siya. Iyon ang unang pagkakataon na naririnig niyang may mabuting sinabi si Tatay Romy tungkol kay Cinco. Lumipas ang mga linggo, naging buwan. Ang tiyan ni Kay ay lalong lumalaki. Ang ospital ni Cinco ay naging isang mahalagang bahagi ng komunidad. Hindi na ito isang doktor na mayaman, kundi si Dr. Cinco, ang doktor ng baryo. Isang hapon, habang naglalakad si Kay sa ilalim ng mga puno ng mangga, nakita niya si Cinco. Nakaupo ito sa ilalim ng isang puno, may hawak na libro, ngunit nakatingin lang sa malayo. Lumapit si Kay. Salamat, Ricardo, sabi niya. Salamat sa lahat ng ginagawa mo para sa amin. Tumingin si Cinco sa kanya. Walang pagod sa mga mata nito ngayon, kundi isang kapayapaan. Hindi ko ito ginagawa para magpasalamat ka, Kay, sabi niya. Ginagawa ko ito dahil ito ang tama. Ginagawa ko ito para sa'yo, para sa anak natin, at para sa sarili ko. Inilapag nito ang libro. Tumayo ito at lumapit sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng sinseridad. Kay, simula nito, hindi na ito ang aroganteng Cinco ng De La Cruz Medical. Ito ay isang lalaking nagbago. Wala na akong pera. Wala na akong posisyon. Wala na akong mansyon. Ang tanging maiaalok ko lang sa'yo ay ito. Ang buhay na ito. Ang pagiging isang simpleng doktor sa baryo. Ang pagmamahal ko. Ang pagmamahal ko sa'yo at sa anak natin. Huminga ito ng malalim. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, Kay. Hindi bilang Dr. De La Cruz, kundi bilang Ricardo. Bilang Ricardo, ang taong magmamahal sa'yo hanggang sa huling hininga ko. Hindi nagsalita si Kay. Tinitigan niya lang ito. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng malakas. Ang mga salitang yon ay hindi nagmula sa isang kontrata. Nagmula iyon sa isang pusong tunay na nagbago. Hindi na siya kinailangan pang sumagot.
Bigla siyang nakaramdam ng matinding sakit sa tiyan. Napahawak siya. Aray ko! Bulong niya. Halos hindi makahinga. Nanlaki ang mga mata ni Cinco. Anong nangyayari? Siya na, sabi ni Kay. Ang sakit ay lalong tumitindi. Parating na siya. Kay humahagupit ang malakas na hangin sa labas, kasabay ng walang tigil na buhos ng ulan. Ang bawat kidlat na gumuguhit sa kalangitan ay tila sinasabayan ng matinding kirot na rumaragasa sa buo kong katawan. Napakapit ako ng mahigpit sa kamay ni Cinco. Ang pawis ay namumuo sa aking noo at ang mga hikbi ay hindi ko na mapigilan. Hindi ko na kaya, Cinco. Halos pabulong kong sabi. Ang boses ko ay nanginginig sa pagod at sakit. Malayo pa ba ang ospital? Ngunit sa gitna ng aking paghihirap, nakita ko ang determinasyon sa mga mata ni Cinco. Hinaplos niya ang aking buhok. Ang kanyang paghawak ay puno ng pag-aalala, ngunit meron ding kakaibang kapayapaan. Ang dating Dr. Ricardo de la Cruz pinapuno ng yabang ay wala na. Ang nasa harap ko ngayon ay ang aking asawa, ang ama ng aking anak, na handang gawin ang lahat para sa amin. Dito na lang, mahal ko, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado sa kabila ng unos sa labas. Hindi na tayo aabot. Ako na ang bahala sa'yo. Magtiwala ka sa akin. At nagtiwala ako. Sa kabila ng takot, sa kabila ng sakit, ipinaubaya ko ang lahat sa kanya. 5. Bawat kulog ay parang dagundong sa dibdib ko. Bawat sigaw ni Kay ay tila isang punyal na tumatarak sa puso ko. Bilang isang doktor, sanay ako sa mga sitwasyong nasa bingit ng kamatayan. Ngunit iba ito. Ito si Kay. Ito ang aming anak. Ang mga kamay ko, na laging kalmado at tiyak sa loob ng operating room, ay bahagyang nanginginig ngayon. Sige lang, Kay. Huminga ka ng malalim. Utos ko, habang mabilis kong inihahanda ang malinis na tuwalya at mainit na tubig na iniabot sa akin ni Tatay Romy. Gawin mo para sa anak natin. Isang tulak pa, mahal ko. Kaya mo yan. Ang lahat ng aking natutunan sa medikal na paaralan, ang lahat ng taon ng aking pagsasanay ay tila nagtipon-tipon para sa sandaling ito. Hindi sa isang makabagong ospital, kundi sa isang simpleng bahay na gawa sa kahoy sa gitna ng isang malakas na bagyo. Ang bawat segundo ay tila isang oras. Ang bawat pag-iri niya ay nagdadala ng panibagong alon ng kaba at pag-asa. At pagkatapos, sa gitna ng ingay ng ulan at hangin, isang tunog ang nanaig sa lahat, isang malakas, malusog na iyak. Tila huminto ang mundo. Ang ulan ay biglang humina. Ang sakit sa mukha ni Kay ay napalitan ng pagod, ngunit matamis na ngiti. Maingat kong binalot ang sanggol sa malinis na kumot at dahan-dahang inilapag sa dibdib ng kanyang ina. Naiiyak ako habang pinagmamasdan silang dalawa. Ang lahat ng sakit, lahat ng pagsubok, lahat ng kasinungalingan, lahat ay nawalan ng halaga sa sandaling iyon. Pabagkay, nang maramdaman ko ang mainit at munting katawan ng aking anak sa aking dibdib, lahat ng pagod at sakit ay naglaho. Hinaplos ko ang kanyang maliliit na pisngi, ang kanyang perpektong mga daliri. Tumingala ako kay Cinco at nakita ko ang mga luha na dumadaloy sa kanyang mga mata. Lumuhod siya sa tabi ko at hinalikan ang aking noo. Pagkatapos ay ang aming anak. Perpekto siya. Bulong niya. Ang boses ay basag sa emosyon. Tulad ng kanyang ina. Sa mga salitang iyon, naramdaman kong buo na ako. Dito, sa maliit na bahay na ito, kasama ang lalaking minamahal ko at ang bunga ng aming pag-ibig, natagpuan ko ang aking tahanan. Makalipas ang ilang taon, ang munting bahay na kahoy ay napuno ng halakhak. Sa bakuran, sa ilalim ng mayabong na puno ng mangga, isang maliit na batang lalaki na may kulot na buhok at maniningning na mga mata ang masayang nagdidilig ng mga halamang kamatis. Daddy, tingnan mo. Malaki na sila.
Sigaw ni Ricky. Lumuhod si Cinco na nakasuot lamang ng simpleng sando at pantalon at ginulo ang buhok ng kanyang anak. Wala na ang bakas ng mayaman at aroganteng doktor. Ang Cinco ngayon ay isang iginagalang na doc ng kanilang baryo. Isang mapagmahal na ama na mas masaya sa pagtatanim kaysa sa pag-upo sa mga board meeting. Magaling anak, balang araw, ikaw na ang mag-aani niyan, sabi niya, sabay ngiti. Lumabas ako ng bahay may dalang isang pitsel ng malamig na tubig. Pinanood ko sila, ang aking mag-ama, ang aking mundo, ang aking kapayapaan. Naramdaman ni Cinco ang aking pagdating. Tumayo siya at lumapit sa akin. Niyakap ako mula sa likuran habang sabay naming pinagmamasdan ang aming anak at ang papalubog na araw sa kabukiran. Ang kulay kahel na liwanag ay nagbigay ng ginintuang sinag sa aming paligid. Isinandal ko ang aking ulo sa kanyang dibdib. Dinadama ang tibok ng kanyang puso. Mahal kita, bulong ko. Hinalikan niya ang tuktok ng aking ulo at hinigpitan pa ang yakap. Ito ang tunay na yaman kay. Kayo, sagot niya. Ang kanyang boses ay puno ng katiyakan at walang hanggang pagmamahal. Dito, sa aming simpleng paraiso, sa piling ng isa't isa, ang lahat ay tama, ang lahat ay sapat. Ito ang aming tahanan.